Kapiling na ng kanyang mga magulang ang batang iniulat namin kahapon na nailigtas ng isang residente sa kasagsagan ng pananalasa ng Super Typhoon Yolanda. Samantala, mistulang ghost town na ang ilang exclusive subdivisions sa Tacloban City na hindi rin nakaligtas sa hagupit ng bagyo. May report si Emil Sumangil. Halos mamuti ang kapaligiran sa amateur video na ito nang magparamdam na ng hangin at ulan sa Tacloban si Yolanda. Makikita sa video ang isang batang walang tigil na umiiyak. Ginaw na ginaw at basang-basa, hinahanap ang kanyang ina. Siya ang 4 na taong gulang na lalaking nailigtas ng isang nagbalasakit na residente. Nahiwalay daw ang bata sa kanyang ama at ina noong kasagsagan ng bagyo. At kaninang umaga, umalis na ng Tacloban ng bata kapiling ang kanyang mga magulang at nagpunta na raw ng Cebu. Napaka pakiramdam na ako nailigtas ko yung sarili ko, nailigtas ko po rin yung kahit hindi ko siya kakilala po. Sa amateur video namang ito, nakunan si Lolo Eugenio Dailo Jr. habang dahan-dahang lumilikas patungo sa isang mataas na lugar. Pero paglabas ng kalsada, tinamaan sa hita ng lumilipad na yero si Lolo Eugenio. Kaninang umaga, binawian siya ng buhay sa ospital dulot ng komplikasyon. Nanghina na yata. Tapos yung suka niya, yung mga madumi. Hindi na yata kaya kasi ang payat-payat noon eh. Ito naman ang Costa Brava, residential area sa tabi ng dagat na dinaanan ng daluyong na nagpalubog sa Tacloban. Parang binagsakan ng bomba ang itsura. Dapa ang mga istruktura. Dito namin nakilala si Jovito Bantola, may dalang larawan ng 18 anyos niyang dalaga. Ilang araw na raw niyang hinahanap ang kanyang anak na si Jessa. Nagka-depresya daw sa pag-iisip ang anak. Lumabas daw ng bahay upang hanapin ang ina. Anak, kung saan ka man ngayon, siguro nakikilala mo pa ako yung tatay mo. Sana, bumalik ka na. Matagal na kami naghahanap sa'yo. Pati ang mga mansyon at mga bahay na nasa loob ng mga exclusive subdivision hindi nakaligtas sa Super Typhoon. Tulad ng mga bahay sa Beta Bayview Subdivision, hirap pa rin makalusot ang mga sasakyan dahil nakabagsak pa ang mga kawad ng kuryente. Mistulang ghost town, wala na halos tao sa loob ng mga nagagandahang mga bahay na ngayon mistulang mga nahubaran. Ang mga sasakyan, inanod kung saan-saan. Emil Sumangil, GMA News.